Hi everyone, and how are you guys? And today, pag-uusapan natin about the art of letting go. And I have a story to tell you kasi it was fascinated that this kind of psychological instances na nangyayari sa mga tao like me. It was started when I graduated in college. Okay. Masyado akong fascinated sa mga airplanes. Okay? I want to become pilot. Pero, syempre, ang parents ko, they cannot afford yung yung tuition fee kasi masyadong mahal yung pagiging piloto. Kumbaga. So, sabi ko, kung anong kurso na lang, if ever, para makamit ko yung pagiging, kahit pa paano, makahawak man lang ng pyesa ng aeroplano. So, I went for industrial engineering. So, as I graduated, ang sabi ko, okay, since hindi ko makukuha yung pagiging piloto, maybe I can go for manufacturing firm. And then I found out nga na merong isang company named Moog Controls Corporation, isang paggawaan ng pieces ng airplane. Okay. I was working as, noon, bago ako pumasok doon sa company na yon, I was working as customer service. So, I don't have any idea kung paano mag-a-apply doon. Kasi nga, I feel that pag mag-a-apply ako doon, I'm underqualified. But, kasi, you're not an aerospace or engineering, anything. So, wala na yung idea ko doon. Pero nandoon yung passion sa plane. Kumbaga. So, one time, I have this friend, no? Kakilala niya, nagtatrabaho doon sa company na yon. Okay. So, I was fascinated na parang, uy, ipasok mo naman ako kung may mga bakante. So, sabi ko, sige. Sakto, yung friend niyang yon is HR doon sa Moog Controls. So, I'm very excited. Kumbaga, sinend ko yung resume ko, lahat. And I kept dreaming every day na I feel na nandun na ako, nagtatrabaho sa airplane. Oh my God, ang ganda ng career ko. And then, yun na nga, natawagan ako, and it was funny kasi sinabi, mag-exam muna ako entrance exam muna. So sabi ko, sige, entrance exam. Why not? Kala ko ako lang. Pagdating ko sa location for the entrance exam, nasa 55 plus kami. 50 plus. Almost 60 na empleyado na nag-a-apply sa position na yun. So sabi ko, Diyos ko naman, hagdami. Sabi ko, I never thought na I'll be doing this, and I never see na makikipag-compete sa mga engineers na mga yon. So, sige, nandito na ako di try ko na lang. And then, natapos yung exam, siguro mga 3 sets muna. 3 sets na exam. Una yung pangalan na tinawag sa akin. Sabi ko, tinawag yung pangalan ko, patay. Bagsak. So hindi na ako pumasa. Isip ko, ay bagsak, uwi na ako dito, sabi ko. So no choice na ako. Tapos nagtawag ulit sila ng 4. So ang sabi ng instructor, 5 of you will go to that room, okay? The rest will stay. And then, pumunta na kami doon. Siguro, feeling ko, kakausapin na kami na hindi ka na you failed, and then thank you for coming here to do the exam.
Pero bago siya pumasok, nakita namin the rest of 40 plus na na nag-apply, bumaba na. Bumaba sila sa building. And then, kaming 5, nagkatinginan kami. Ano to? What do you mean? I'm totally confused. Pasado ba tayo o bagsak? Kasi feeling ko bagsak tayo eh. And then 2 minutes later, dumating yung instructor. Congratulations. 5 of you are pass. You may continue to the next round. Next round ng exam, mas mahirap na naman. Mathematics. Mga cosine, sine, cos. Ay, ang sakit sa ulo, kamo. Kung paano ko siya in-answer, kung ano yung alam kong hindi perfect yung answer, kung ano yung malapit doon sa sagot. Yun na yung nilalagay ko. Kasi ako na ABCD lang naman, may mga answers naman natin. Kung ano yung solution na ginawa ko at pinakamalapit doon na yung answer ko. So, nung natapos yung exam, sabi, thank you sa inyong 5. And then, you will wait for your, wait na lang sa call namin. So, I think umabot kami ng 1 week bago ko nakuha yung call. And then after that, nung nakuha ko na yung call, nagpa-medical na ako, lahat. I was so happy. Grabe. And I tell to the managers na parang after ng interview na gusto ko na magstay dito and gusto ko na mag-retire dito sa company na to kasi it was really my dream to become part of the aerospace industry. Kasi gusto ko rin maging piloto. Bata pa lang talaga ako, gusto ko na maging piloto. So, then after nun, nakuha na ako, they gave me training, ang ganda ng training, ang ganda ng pasahod, ang ganda ng benefits, lahat. I can imagine na talagang magre-retire na ako dito. This is it. Totally this is it. Sabi ko, I make good sa lahat ng mga work ko, dun sa workflow, how do I improve, nami-meet ko lahat yung quota everyday, making friends with the managers, making friends with my coworkers, lahat. And I can see myself na magiging manager din ako doon sa company na yun. Then 2009 happened. We know 2009 is the worst crisis sa buong mundo, which is the global economic crisis. So, nagkatanggalan. Okay. So, natanggal ako. Almost 300 plus employees ang natanggal. So, ang basis nila sa pagtanggal is last in, first out. So, nakasama ako doon sa basis nila. I was crying. Totally crying. I hug my manager. Bakit naman ganito? Lahat ng dreams ko, it went down, it drained. Parang mas lubog pa ako sa lupa. Talagang sumubsob ako. I don't know what to do. I don't know what to say. Paano ko i-approach yung sarili ko. Parang nagkaroon ako ng mental state na after nangyari sa akin to, who am I? So, lahat ng nangyaring yon, marami namang binigay ng mga baso, uniform, shoes, IDs, mga perks ang company na yon. Which is I kept. I totally kept because parang kasi napamahal na kasi ako doon sa company na yon eh. So, parang kinukuha ko siya, parang nagkaroon siya ng part sa akin. Yeah, kinikip ko. Yun. Then, I tried to apply sa mga ibang companies. So, yung mga basa ko, company ko dati, yung mga uniform. Minsan, pag nasa bahay ako, sinusuot ko yung damit ng uniform ko. Just to, habang nag-a-apply ako,
I'm still using it. Kumbaga, mga pencil, ballpen, everything. Ang hirap. Siguro nabakante ako almost a year sa pag-a-apply. And then, nung nakakuha na ako ng work, ang bigat pa rin eh. Parang ang bigat pa rin ng loob ko na nawala na ako sa company na Moog. Okay. And still, I'm hoping na makaka-apply ulit ako doon. Kumbaga, makukuha pa rin ako. Babalik ako doon. As in, totally babalik ako doon, sabi ko. And then, habang nag-work ako sa DG Aerospace, sa bago kong company, biglang tumawag yung company na dati kong gusto, yung Moog na, Adrian, we would like to interview you for this position. I was shocked. Hindi ako nag-apply. As in, totally hindi ako nag-apply. Tuwang-tuwa ako. As in, tuwang-tuwa ako. So, ang ginawa ko, nag-file ako ng leave, pumunta ako doon. Pag-upo ko pa lang sa interview, ang sabi niya, bakit mo gusto dito? Tumulo yung luha ko. Sinabi ko lahat. Naging emotional ako. Hindi ko na sinabi kung ano yung mga basic, bakit gusto mong magtrabaho dito? Kasi maganda yung company. Hindi. Naging emotional ako. That it was been my dream to lahat ng umuiyak ako. Nakita ko ng tatlong tao sa panel. And after that, I was hoping I will get the job until I think naghintay ako ng almost a month, and then sinabi sa akin na you didn't get the job. So it hurts too much, syempre, sa nangyari na yon. But it was a good experience para sa akin. Then what I did, okay, lahat ng parang nakikita ko yung mga gamit ko ng Moog pa rin, yung dati kong company, which is hurt me a lot. Kumbaga, parang nagiging unfair na ako sa sarili ko. Pinagloloko ko na yung sarili ko. I was daydreaming to get back pa rin dito kahit hindi na ako makakabalik pa rin ako. Pinagloloko ko na yung sarili ko. So what I did is I throw all the things. I throw my uniform, dati kong uniform. I throw the baso, the cup, the ball pen, everything, pati yung bag, lahat I did throw. Kung pwede lang, kung may pumulot lang sa labas ng bahay, kinuha na nila. I think may mga kumuha na. Yun, ang daming uniform, total uniform. And then, magic happens nung ginawa ko yan. Nagkaroon ako ng maraming opportunities sa buhay. So, I got called from other countries to do some work as an aerospace industry. Better opportunities sa mga positions. Pinadala ako sa mga ibang company. So parang na-broad yung nawala yung pain sa loob ko na may hinahawakan ako. Yung pala, pag nilet go ko na yung mga gamit na yon, or I let go that pain, mas maraming pumapasok. So I've learned a lot on that situation. Kaya nga sinasabi natin this episode is the art of let go. So ngayong sitwasyon ko na to, natanggal ako sa company, sa Honeywell Aerospace. Okay, sabihin ko na. Sa Honeywell Aerospace, that day, lahat ng gamit, tinahapon ko na. So, I've learned a lot. Kasi, pag grinagrudge mo kasi yung mga gamit na yon, hindi ka makakapag-move forward eh. So, the more na hindi ka nakapag-move forward, the more na de-delay mo yung possibilities mo sa iyong buhay. To be honest, marami na rin akong interview ngayon nang dahil sa pagtapon ko sa mga gamit sa dati kong company sa Honeywell.
And because of that, I've started to being happy again. So, if ever man may mga bagay pa kayo na you're holding something na bagay, you're holding something na mga cups, etc. for your past companies and you cannot let go, para makapag-move forward, my advice is, pamigay nyo na. Para naman, maka-move forward kayo dun sa mga grudges nyo. Kumbaga, yung mga hinanakit nyo, I know it hurts, pero we're human. Okay. We need to move forward. I mean, binigyan na tayo ng experience eh. Yun na lang yung paghahawakan natin. Pero yung mga bagay, I think we need to pass it and move forward. So, yeah. And, yun na. I mean, dito na magtatapos tong video na to, and I need to go somewhere kasi may interview ako. Second interview. So, yeah. Bye everyone and take care. Bye-bye.